So guys, nandito na naman tayo. Super init. Music. Super init guys. So okay guys, nandito na naman tayo guys. Naka-charge kayo. So tapos, kararating lang namin ni Daddy. Lagay ko muna kayo sa tripod. Kararating lang namin ni Daddy. We went grocery. Tapos, yun na nga, matagal ako sa ilalim kasi nag-organize pa ako ng mga binili ko. Bumili kami ng mga pang ano sa freezer, mga meat. So, manok guys ang binili namin. Hindi mga meat. O meat pa rin yun. But anyway, kaya yun. Tapos ayusin ko lang muna to. Ang ayaw ko lang talaga dito guys, pag pumunta ako sa third floor. Sa ganitong oras, itong araw na to, super siglak siya sa mata. So nagpaplano ako na lalagyan siya ng ano dyan, parang glass na linagay ko dito. Pero colored siya guys. Gusto ko siguro, I'm not really sure, pero baka maganda ilalagay ang green, you know, para na parang kahoy lang siya tingnan, parang leaves siya na green. May green doon nakita ko perspex, yung parang perspex na yung nilagay namin na puti, yun, ito siya guys, oh. Ito. This. Kabila, tapos sumisidlak talaga sa mata ko pag nandyan ako sa counter na yan. So, hindi pa tayo tapos, papalagyan ko ng counter dito na parang lutuan natin na counter. So, titingnan ko guys ha kung ano ang maging kalabasan pag maglagay tayo ng counter dyan. Kasi para na try ko na makapunta ako dito sa ganitong oras. Anong oras na matay talaga ang relo ko guys. So, dapat ibalik ko na naman siya sa app. Ngayon, pagka ano guys, yun na nga ang diferensya is ang init. So we're gonna try and do something about the wall. So we're gonna put something to stop the sun from coming in. So if I'll put the perspex in green, I'm not really sure if it's gonna stop the shade, I mean the sun from coming through. So anyway, we shall try. But this is what I got from Shopee. I ordered this one guys in Shopee. If you are a Shopee shopper, you might have seen it there. So ito siya guys is capacity niya 5 kilos ang ma-hold niya. Mayroon doon na 10. Ito hindi ko pa siya binili. Sabi ko later na lang ilalagay ko doon sa baba. So this is a 5 kilo one. So cute lang siya guys. Saka 5 kilos ang laman niya. Sa baba siguro yung isa kong ano lalagyan. Mga 10 kilos yun ang laman. So, we'll see. So, ilalagay ko siya dito lang. Ay guys, napakainit talaga. Hindi ko na alam yung sasabihin ko. It's so hot. So, maglinis na lang muna ako dyan. And then, bababa na talaga ako guys. Super init doon ako kasi may aircon doon sa ilalim. So guys, in today's mini vlog, magluto ako ng ginisa na talong. So ayan na. Nakasalang na yung talong. Mag-isa ako guys ng talong. Hindi ko siya inaano sa fire, pero kinakat ko siya and then i-boil. And then i-dry ko yan siya a little bit and then gisahin ko siya. Parang isote ko siya sa onion, garlic, ganyan. Kamatis yun. And then lagyan ng soy sauce, vinegar, at saka ganyan. So, lutuin ko lang muna siya. Kaya nagbo-boil pa siya. Tapos, yan ang ulamin ko later on tonight. So, pumunta lang kami ni Daddy sa wet market. Bumili kami ng mga para sa store. Onions, garlic, munggo. Ano pa ba yung binili ko? Tapos, nagpunta na rin kami sabay on the way home. Actually, sa Robinson, nag-grocery muna kami. Yung mainly yun, ang binili ko na yung manok. Mga 8 kilos siguro na
yung mga cut na parang mix. Ayun. So, para easy for me to mix them together. So, at saka nag-grocery ako a little bit para sa store. Mga noodles, mga ganyan. Kasi medyo pareho lang naman ang price anywhere you go sa noodles. So, doon na lang ako bumili para makastock ako ng noodles. Maraming naghahanap. So, today, bibili ako ng eggs. Kasi kaunti na lang naiwan na eggs. Sa ilalim, doon sa market namin dito. Tapos ayun na, yata, yun lang. So si daddy bumili ng drink sa sa Robinson, pero isa lang guys, dapat tatlo, isa dito, isa sa second floor, isa sa first floor. Kasi kahit saan kami pupunta na floor, umiinom kami ng tubig. So ayun, ang sa kanila naman, ito ang ginagamit nila ng water. Pero hindi ko pa kaya guys, sinatry ko siya minsan-minsan, parang ang gaan-gaan ng ko, parang hollow yung tiyan ko, tapos parang gusto niya magkubita, kaya sabi ko, ayoy, hindi pa pwede. Pero as much as possible, tinatry ko para masanay din ako, pero hindi ko na pinipilit. Pag hindi na kaya, okay na lang. Kasi gustong gusto ko rin ang absolute na water. Paborito ko yan pag mainit na mainit. Yan, sarap na sarap ako uminom dyan. So we really need to hydrate pag mainit siya. So hintayin ko lang yan siya guys na maluto. And then actually na mag-boil, and then igigisa ko siya later on tonight. So yan ang ano natin. May ano tayo dito, may mga pwede pa natin lutuin ito mamaya. So mamaya na ako magluto yan. Marami pa tayong maluto dyan. So i-ano ko, i-rearrange ko to ang freezer para na may malagyan tayo ng actually i-rearrange ko siya, may naalala ako. Ito yung mga container na to guys. Pag nag-rearrange ako, ito ang lalagyan ko ng mga pagkain. So i-try natin. And this is just to see pagkaya ng mga containers natin na lalagyan para sa freezer, para maging organized yan, kasi maliit na yan ang freezer na yan. And then I'm trying to put as much as I can, kasi yung parang mga spaces hindi niya ma-waste. So let's see. Okay, so ayan na guys. Naglinis na tayo ng freezer natin. So ayan. Nagkasya guys. Nagkasya ang tatlong container. Ayan. So lahat na nakakalat, naka-container na sila. Kasi wala namang ginagawa yung container na to. Nanggaling ito sa store. So, malalagyan tayo ng mga meat na mga nabawasan na ba. Bawasan na natin, tapos malalagyan na tayo ng ating langgonisa. Yan. So makapaglagay pa tayo dyan ng tulit na. Ito naman yung mga lumpia. Yan. Yan naman siya guys, mga lumpia. Yan. Tapos sa likod, may french fries tayo dyan. At saka may bacon. Ayan. Yan. So, let's just go. Ayun. Sabi, nakasave tayo ng hindi na tayo magtapon ng container. Kasi okay siya guys, nagamit siya. Oh, ayan, diba? Okay. Tapos may ano tayo dito, bread. Dito lang yung bread natin ni Daddy. May bacon pa tayo dyan, may rice, at saka may spaghetti si Daddy. May ubi halaya, yung ginawa ni Inday. Last na to guys. And then may, ano pa nga tayo dyan oh, lettuce. Hindi pa siya nagamit. So, gagamitin siguro natin yun mamaya. Ay, nagtulo na guys yung ano natin. Yung ano, So, igigisa ko na siya guys. Gigisahin na natin yan para na maulam ko siya for tonight. So,
ang kay daddy, marami tayong ibibigay kay daddy dito na mga chicken, may patty, may ang nabili namin na chicken naman is ano yun, parang cut, chicken cut. So kailangan yun adobo, menudo, apretada, yung mga ganon, or breaded. Breaded yun siya na chicken, ayun. So pwede yun siya. So marami pa siya dyan mga hotdog na iba-ibang flavor na homemade, yun o, binili natin doon sa kaibigan natin na may restaurant dito lang sa subdivision. So ayan guys, ang ating mini vlog for today. So we'll see you guys in our full vlog. Bye guys, enjoy tayo and mag-ingat po kayo. Stay blessed, stay beautiful, but most of all, stay sexy. Bye guys. See you, Dad. Did you have a good dinner? Sarap. Masarap. Masarap po no guys. Masarap. So, we finished our dinner. May spring rolls kami. Ayan. So, we're gonna eat this in TV room tonight. Spaghetti. May spaghetti si Daddy. And then we have chorizo and sisig. May leftover for tomorrow. And then talong, ginisa. Yan na siya. And Plane then, going fast. plane going fast. Yan guys, may plane tayo sa taas yan. What is that? Philippine Airlines maybe. Maybe Philippine Airlines. So I just gotta clean up. Clean the kitchen and I can go down. Ito guys, ang remnant ng kinainan namin ni Daddy. Tapos ito ang remnant ng mga oil. Kaano ko lang guys, nagprito ako ng spring rolls. Malinis siya. Ayan o, sayang din. Yan. So, tatakpan ko siya. And then, ayun. Maglinis muna tayo guys. For our, pang tabi-tabi natin to. Ayan. So, ganyan. Ganda pala ng kuha ng vlog pag medyo malayo. Ako talagang ginaganon ko sa mukha ko guys. Ang laki ng mukha ko. Pag ganyan pala, marami kayong makikita. So, maglinis muna ako, ha? And then, yan na ang gabi natin. So, nandito tayo sa third floor. Maganda ang hangin at the moment. Hindi siya masyadong malakas. So, it's really good minsan, guys. Ang lakas ng hangin talagang mag-hold on ka kasi parang maano kanya, madala kanya sa lakas ng hangin. So, for tonight, hindi siya malakas, which is nice lang. Nakaupo kami ni Daddy dito. Yan, diyan kami kumakain, mga kuan. So, tapos ang view namin ay yun. So, dinner with the view. Ayan. Maano lang guys, nahirapan lang ako dito sa third floor pag talagang malakas ang hangin. Pero pag hindi, napakasarap dito magtambay. Tapos, ang ano pa dito guys is hindi siya noon, ang ingay-ingay ng mga aso noon. Pero ngayon parang nasanay na sila siguro sa amin na may mga ilaw dito sa bahay, ganun, hindi na sila masyadong nagbabark. O yung isa lang talagang aso na yun na talagang super barky siya. Pero ngayon yung mga aso dito calm down na sila. Okay na sila guys. Tapos ano lang din yung mga sa tabi-tabi dyan na mga aso na yung may mga dumadaan, galit sila. Yun. So maganda sana sa subdivision guys na itatago yung mga aso inside the fence, 'di ba? Sa loob ng gate nyo, sa loob ng fence nyo. Dito sa amin ang daming naglalakwat siya na aso guys. Kaya marami ang natatakot dumaan in certain area. Which is good pag magnanakaw ka. Which is good para sa iyo kasi ayaw mo pumunta dito. Pero kaya lang yung mga magnanakaw, may mga way pa rin sila. Yan ang problema. Yan. Kasi, basta magnanakaw, talaga maghanap sila ng way. Paano sila makanakaw? Diba? So, ang mga aso na nasa labas ng subdivision, dapat nasa loob sila ng fence ng bahay ng may-ari sa kanila.
Pero dito guys, hindi nangyayari. Naglalakwat sila sa labas. Which is not good kasi kung sa subdivision ka nakatira, gusto mo minsan magpasyal-pasyal, maglakad-lakad. Sanay ako na naglalakad sa mga mahilig talaga ako guys maglakad sa mga subdivision ng mga malalaking bahay. Yung mga kaibigan ko, yung mga nagtatrabaho sila sa subdivision na pinupuntahan namin, tapos magsabi talaga ako, let's go for walk, kasi maganda magtingin-tingin ng mga bahay, mag-dream ng makita mo yung mga bahay. About dito guys, hindi mo talaga magawa yan kasi maglakad ka man, talagang hahabulin ka. Noon I remember doon sa Cebu kami pumunta, naglalakad kami sa isang subdivision sa Beverly Hills. Ang ganda ng mga bahay, makatingin-tingin ka ganun, makadream ka guys. Noon wala pa yung telephone pag mayroon lang siguro nagpapapicture na kami sa mga garden, ang gaganda ng garden, o di ba? Kaya yan ang problema talaga namin dito sa subdivision na ito. Super dami guys ang mga aso sa labas. Wala tayong magawa. Hindi na namin alam kung saan kami pupunta na para ma-stop yan. Ang daming mga homeowners na nagre-reklamo. So, wala tayong magawa kasi yan, nila, procedure. Pero wala kaming aso guys. Kasi ayaw ko talaga. Ang mga neighbors mayroon naman, enough na yan. Tapos tahol ng tahol. Sige, kayo na lang dyan, wag na tayong magdagdag pa, diba? Diba sa Australia may kami, may Roxy, may Diva, may Bonnie, mga aso. Tapos isa-isa silang nawala. Kaya sabi ko, wag na tayong mag-aso dito kasi kawawa naman, na hindi malaki ang space namin dito. So, ayan, maglinis muna tayo and then baba na tayo and maligo muna ako guys. Ang init-init talaga. Ang init pa naman ng tubig namin. Pero okay lang. I don't mind na mainit ang water pag nag-shower. Okay, gawin na natin yan. Ayan guys, tapos na tayo. Magkanta. Ayan. Tapos na tayo guys, malinis na ang kitchen. Tara! Linis na siya. Iwanan na natin na malinis ang kitchen. May mga leftover tayo na iwan na pagkain. So, we are in the fridge. Ayan. So, dyan na kayo. Nagluto ako na galing dito guys. So okay siya. Ito ang itlog, lutuin na natin to kasi kailan ko pa dinala yan dito last week. Time to cook it. Sa Australia ganyan guys ang itlog sa loob ng fridge. Ang tagal-tagal ko maluto guys, minsan ilang linggo bago ko maluto. So, trying to get a different perspective dito sa Philippines, yung mga ginagawa natin, especially mga pagkain. Dito kasi sila, pambihira lang yung mga tao na nagwi-waste ng pagkain. Sa Australia, very wasteful ang karamihan kasi pag makaunting diferensya itatapon, hindi nila yan ginigame na kinakain. So, kami ang laki ng bill namin sa pagkain kung tutuusin. Once na mag-grocery na ako niya ng complete na mahal. Tapos yun, maraming mga pagkain na easy to buy sa Australia at medyo in a way mura, pero in a way medyo mahal din kasi dollars na. Pero makakomplete ka ng isang linggo mo na allowance for food, makakomplete ka niyan with no problem at all. Parang mga tao doon hindi sila talaga nag-struggle too much ba? Kasi may trabaho ka lang. Tapos yung iba nga guys hindi na nagtatrabaho, naka-pension lang sa government. Maganda din yung buhay nila.
Tapos, yun lang, mahirapan sila bumili ng bahay kasi anuhin ka man kung saan ka kumuha ng pera, ganun. Pero pag mga inheritance nila, wala namang magagawa. Yun. So, iniiwan ng mga parents, ganun. So, okay. Kaya, talking about life here dito, sa Pilipinas, I think, paano lang guys, talent na lang kung paano ka mabuhay dito. Dito tayo lumaki. So, ang nalakihan ko particularly sa sarili ko is yung nanay ko nagtatrabaho sa market, yung nagbibinta kami. So, may pera kami everyday. Tapos, hindi na sila ng nanay ko nag-isip na mag-invest ng bahay, ganun. Wala na. Bali, comfortable na sila doon. So, nung lumaki kami, I think, nakapag-isip-isip na kami na, gee, we should have something. Ako mismo, nung sa Australia na ako guys, doon ako nakarealize na dapat talaga magkaroon ka ng sarili mong bahay for security sa future or for investment. Buti na yung pera mo hindi mawawala, you know. So, parang nagda-doubt din ako noon na okay pa to bumili ng bahay kasi ang mahal-mahal, mag-rent na lang tayo, parang wala bang masyadong babayaran. Pero actually, ang nakapatong lang naman pag may bahay ka is yung rates. Talagang sa'yo yan. Pag nagre-renta ka, wala yan. At saka house insurance, wala yan. Pag nagre-renta ka, pag sarili mo yung bahay, talagang insured mo talaga yan. At saka ang rates, babayaran mo talaga yan. Kasi pag nagre-renta ka, nagbabayad ka pa rin ng extra water kung may extra. At saka rent, at saka electricity. Yung pagkain. So, mga ganyan. Ang nagpatong lang talaga guys is yung rates, babayaran mo more than 3,000 a year, tapos yung insurance mo na nearly 2,000, depende kung saan. Yung isang bahay namin, yung insurance yun, kasi pinaparentahan siya, ang insurance niya mga 4,500 a year, ang mahal talaga. Insurance lang yun, tapos yung rates niya is 3,500 plus. Sabi ko, grabe, ang mahal-mahal. Ang yearly yun. Kaya sabi ko, wow. So anyway, sa Queensland yun na banda, yung mahal pala ang rates nila doon. Maraming hindi nakakaalam nun. Nung bumili na kami doon ko na-realize ang mahal pala. Kasi sa amin, ang insurance namin is 1,000 sa New South Wales. Tapos, kasi hindi kami flood zone. Depende sa zoning mo kasi. Yung binili namin na bahay na pinarintahan guys, nasa flood zone. Pero mataas siya ha. May stilts. Mataas yung bahay, may stairs pataas. So pag may tubig, dadaan lang siya sa ilalim. At saka sa city siya mismo. Ang hospital is 5 minutes, ang police station is 2 minutes, ang calls, mga ganyan is 3 minutes, yung mga hotel, motel, andyan lang sa labas kasi city talaga siya. So, but anyway, yan ang story ng buhay natin. May guys, oh, may umiingaw na fire truck kasi ang daming grass fire ngayon, nakakatakot. Yan ang problema dito guys, kasi yung grass nag-brown talaga siya. So kanina pa yan, kagabi mayroon, isang gabi mayroon, nung today mayroon, tapos yung mga grass fires na nag-lit up sa mga houses. Kaya nandyan naman, alis na ako guys, so see you in our next vlog, okay? Yan ang problema talaga dito guys, ang daming grass fire. Thank you for watching. Bye-bye now.